sorrow into joy. Hallelujah. Come on, we will sing for you, God. Your hands lifted me up. I stand on higher ground. And your grace rose in my heart and made this valley sing. Come on, you have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. One more time, we sing. You have turned my morning into dancing. And you have turned my sorrow into joy. Yes, God. For this is how we overcome. Amen. Hindi gamit yung lakas na meron tayo. Amen. But because of the Lord, He turns our mourning into dancing and our sorrow into joy. Hallelujah. So today, ito yung aawitin natin. Amen. We overcome as we praise the Lord. This is how we overcome. This is how we overcome. Once again, come on, church, let's sing. This is how we overcome. Turn the morning into dancing. This is how we overcome. This is how we overcome. We praise the Lord. This is how we overcome. 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 Have turned my morning into dancing, and you have turned my sorrow into joy. Yes, you have turned. Yes, God. And this is how we overcome. You have turned once again my sorrow into joy. Yes, you have turned my morning into dancing, and you have turned my sorrow into joy. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you! Oh, we glorify you, Lord! We glorify you! Oh, purihin ka, Panginoon! Yes, truly, this is how we overcome, church. God turns our mourning into dancing and our sorrow into joy. Amen. When we are in troubles, hindi lang tayo nagmumukmok. Amen. But we find reasons to give our thanksgiving to the Lord. Amen. Tayo pinagtatagumpay ng Panginoon. But when I am afraid, I will put my trust in you, O God. I praise God for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. And my enemies will retreat when I call to you for help. For this I know, God is on my side. Amen, church. Pwede bang ideklara mo ngayon sa buhay mo that God is on my side? Come on, just declare it. Declare what you believe.
Okay? Church, kaya mo bang itaas yung kamay mo ngayon sa Panginoon? Kung ikaw naranasan mo, you were in mourning, but God turned it into joy. And you believe, na Lord, my tears are counted. Lord, kita mo kung ano yung pinagdaraanan ko. Still, God still is on our side. We just have to put our trust in Him. So just come as you are. Come in the presence of the Lord, church. Hallelujah. We will be still, oh God. We will be still in your presence. Lord, we will fight not with our own strength. Blessed table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. Once again, come on, let's sing. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. So declare what you believe in right now. And I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, sing, this is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me. And surely your goodness
surrounded by you. Come on, sing it. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. You're never alone. Oh, God, it's always been you all along. It may look like I'm surrounded.
Salamat po sa grasya ng Panginoon. Yan. Sabi nga ang dahilan na nandyan ka ngayon, ikaw ay pinagtagumpay muli. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Hindi po biro ang buhay. No? Salamat sa Panginoon at patuloy niya tayong tinuturuan. Ngayong umaga po, ay meron po ba tayong first timer? Ay, pwede po kayo manyahan tumayo. Wow, salamat kay tatay. Ayan. Meron pa po ba? Para maipanalangin natin. Ayun, wow, salamat sa Panginoon. Sige po, ituon natin yung ating mga kamay sa kanila, panalangin natin sila. Father God in heaven, kinukumit mo namin sila sa iyo. Salamat po sa kanilang buhay. Ikaw ang nagdala sa kanila sa lugar na ito. At sigurado, dahil so silang pagtagumpayin at pagpalain at katagpuin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ito po'y maging simula ng kanilang makakasama namin sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Sa iyong papuri. Bless them in Jesus' name. Amen. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa oras na ito. Amen. So, magandang umaga po muli. Kumusta na po ang buhay ng bawat isa sa atin? Amen. So, salamat po muli. So, nabigyan na naman tayo ng pagkakataon para may pagpatuloy. Amen. Kasi hindi biro yung pag-aaral dito po sa message na ito. Binata pa lang ako, binigay na ni Lord ito. No? Ito yung, sapagkat alam niyo naman, sa nakakilala sa akin, ako po ay nagsimula na talagang lose hope, wasak na wasak, kapatid, ang buhay. Amen. Pero salamat sapagkat narinig natin salita ng Panginoon at tayo po ay nagtumugon kahit na nakikita natin wala ka nakikitang maganda. Pero kapatid, salamat sa Panginoon. At ito po yung aral na hanggang ngayon, kapatid, at patuloy nating matutunan sa bawat isa sa atin. So ito po yung ating text, kapatid. Dalawang verse lang po ito, pero I encourage once again na basahin po natin yan ng the whole chapter, no? At para mas maintindihan natin. Ito po ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. But thanks be to God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Sabihin nga po natin ng malakas, 1, 2, 3, stand firm, let nothing move you. 1, 2, 3, stand firm, let nothing move you. Kailangan ganyan po, matatak sa isip at puso natin yan. Always give yourself fully to the work of the Lord. Amen? So yan lang po ang tinuro at sinabi ng Panginoon. Dahil wala naman akong pwedeng ipagmalaki. Dahil sa aming mga kapatid, ako lang po ang hindi nakapag-aral na maayos. But praise God, kapatid, may pag-asa sa Panginoon. Amen? No? And kahit gaano kawasak ang buhay, amen, ito po tinuro ni Lord. At ito po tinuturo sa iyo sa akin. Kala ko sa akin lang. Ito po tinuturo sa atin. Importante po itong mabalyo mo sa buhay mo. Amen? Stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. So, ito po yung ating tema. Amen? Ayan, stand firm, let nothing move you. Amen? Stand firm. Yan po ang tinuturo ng Panginoon. Magpakatatag ka, huwag ka magpapatinag. Amen? Kumusta po tayo? Kumusta po yung ating buhay, kapatid? Kumusta yung buhay mo, lalo ang pananampalataya at paglilingkod mo sa Panginoon? Amen? Nabibigyan ba natin ng karangalan si Lord Jan? Ano ba pinagdaraanan mo ngayon, kapatid, at sitwasyon mo? Kapatid, very important yan. Be reminded dito po sa message na ito. No? And truly, kapatid, ang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay napakahalaga. Amen? And ito po ay, it will not be useless and in vain, kapatid. Hindi ito mababaliwala. Pag pinag-aralan natin yung verse natin. Kaya ngayong umaga, kapatid, I want to understand and remind bawat isa sa atin, kapatid, the important message and lesson that the Lord teach us dito po sa message na ito. Stand firm, let nothing move you. Na ito pong mga tinuturo niya that should be planted, kapatid. Kailangan to matanim sa ating puso at isipan, should not be forgotten. No? Ito po ay huwag makalimutan, kapatid. Kasi until now, parang kahapon lang, pero napakahaba na. Nakapag 20 years na ako, bago pa lang naibigay na. Naka 20 years na ako sa pagpapastor hanggang ngayon, kapatid. The Lord reminds me, the Lord reminds you. Amen? Tayo pong lahat, kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Amen? Para po tayo ay manampalataya sa Panginoon. Stand firm in faith and service. Diyan po tayo tinawag ng Panginoon. Magpakatatag ka sa iyong pananampalataya at paglilingkod. Pagtotoo ang pananampalataya mo, maglilingkod ka. Amen? Maglilingkod ka. Kaya nga tayo may gifts, talent, and abilities na sinasabi ko, yan ang palatandaan that you and I, you are unique.
Nakakatuwa si Lord kasi hindi ko mga narinig yan sa buhay ko eh. Pero nung binabasa ko, you are unique. Samantalang lose hope na ako, kapatid. You are unique. It means you are blessed by God. Amen? Kaya nagbago ang mga pananaw, kapatid. Amen? Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Ikaw, ako ay tinawag ng Panginoon to stand firm sa pananampalataya mo at paglilingkod sa Kanya. And sabi nga dyan, let nothing move you, kapatid. Let nothing move us, shaken us by anything, kapatid. Kahit ano. Bakit kaya, kapatid? Because you will truly, ito po nakikita ko, kapatid, talagang marireceive mo ang tunay na kaligtasan. Amen? Marireceive mo ang tunay na tagumpay sa buhay. Marireceive mo ang tunay na pagpapala sa buhay. Amen? Kapag tayo po ay nanindigan, ipaglaban mo, kapatid, ang pananampalataya mo at paglilingkod. Amen? Trabaho ng diablo yun. Ito steal, to kill, and destroy. Talagang tandaan mo, wag kang magpapaisi-isi. Wawasakin ng diablo. Papatayin. Nanakawin. Yung pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kasi alam niya kung gaano kaganda. Ang marireceive natin, matatamo natin dito sa buhay. Una na yung, doon pa lang sa tunay na kaligtasan, okay ka na eh. Pero si Lord, tunay na tagumpay, tunay na biyaya, at tunay na parangal. Amen? Alam niyo po, sabi ng salita ng Panginoon, in John 12:26, Jesus said, my Father will honor the one who served me. Amen? Pag naglingkod ka, nanampalataya, naglingkod ka, pararangalan ka ng Diyos. Kaya yung paglilingkod natin, kapatid, para sa karangalan ng Panginoon. Nanampalataya ka, maglilingkod ka, for God's glory. Hindi sa glory mo. Hindi para sa atin. At siya naman, babalikan ka niya. Talagang i-honor tayo ng Panginoon. Kahit sino ka pa. Kaya napakahalaga, alam natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Salamat muli sa simbahan na binibigay ni Lord sa atin para marinig natin ang katotohanan ng kanyang mga salita, kapatid. And ngayong umaga, stand firm in your faith and service, kapatid. Ipaglaban mo yan. Ulit-ulitin ko yan, kapatid, kasi yan ang gusto ko matanim sa isip at puso natin. Yan ang bitbit ko bago ako magpastor. Stand firm ka lang sa pananampalataya mo. Nakikita ko na along the way. Sa 20 years, sa dami ng ginagawa o kinakaharap, battle, struggle, kapatid, na pagdadaanan. Let nothing move you. Huwag kang magpapatinag. At ngayon, pinag-aaralan natin the 4 F's na siyang makikita natin, kapatid, na mula noon hanggang ngayon, sa dami na nakita ko, nananampalataya, naglingkod sa Panginoon. Nawala na sila sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Magagaling yung kapatid, yung mga nakilala ko at nakita ko, nakausap ko, hinangaan ko sa pananampalataya at paglilingkod, kapatid. Amen? Pero nawala na sila. Dahil dito sa itong pang-apat na ito, malupit ito eh. Yung tatlo na yun, nabasa na, malupit eh. Di ba? So, let's stand firm. Tinawag tayo ng Panginoon, kapatid, para manalig at maglingkod sa Kanya. Ipaglaban mo yan. Huwag kang magpapatinag. Dito sa apat na F na ito, especially the first, don't let your fear move you. Huwag mo hayaan, kapatid, na ikaw ay matinag, madestroy ang iyong paglilingkod at pananampalataya dahil sa takot. Ano man ang iyong kinakaharap. Amen? Huwag kang magpapadistract. Amen? Kasi pag natakot ka, anong mangyayari yan? Get your focus. Yun talaga yun eh. Kailangan kasi nakafocus tayo. We need to fix our eyes on Jesus. Marami pong distraction sa paligid. Pero tinuturuan tayo. Fix your eyes. At kapag tayo po ay hinayaan natin ang takot, i-destroy tayo, i-destroy ang ating pananampalataya. Mawala ang focus mo. Ano mangyari? Kaya tinitingnan natin, bakit may mga naglilingkod? Walang impact kasi no focus, no impact. Wala talagang impact. Kaya ang focus hindi pwedeng mawala sa Panginoon. Kahit anong distraction. Ipaglaban mo yung pananampalataya mo at paglilingkod. Let nothing move you. Kasi pagka nawala ka sa focus, kapatid, 3 bagay lang, you will sink, you will drown, and you will die. Yun lang naman yun. Lulubog ka, malulunod ka, mamamatay ang panaglilingkod mo at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po na don't let your fear move you. Kaya pala, walang matatakotin papasok sa langit. Talagang kahit sa langit, di siya po pwede, di ba?
So be strong, kapatid. And ano yung pangalawang F, kapatid? Don't let your finances move you. Marami na ring natinag dyan. Marami na ring nabuwal dyan. Nabuwag dyan, kapatid. Nawala sa paglilingkod. Nawala sa pananampalataya dahil sa finances. Amen? Kaya mahalaga pa yung tinuturo ng Panginoon. Love God with all your hearts. With all your mind, with all your strength. Bakit? Kasi makakasingit yan pag hindi ganun ang pagmamahal sa Diyos. Yung finances, pag sumingit yan, kapatid, anong sabi sa atin? The love of money brings destruction. Kaya nga, love God more than money. Amen? Pag minahal natin ang pera, ginawa mo siyang Diyos, kapatid. The love of money talagang, once again, bring destruction. Kaguluhan ang dulot niyan, kapatid. Kapag na-distract ka na, kapag nakuha na yung focus natin, kapatid, you will be trapped. Diba? Sino nakaalala ng trap? T-R-A-P. Ano yung T? Temptation. Matutukso ka na. Ano yung R? Mawawasa ka na. Amen? Ano yung A? Away from the faith. Malalayo ka sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Yan ang money. Huwag natin maliitin yan. Kaya don't love money. Love God with all your heart, soul, mind, and strength para wala na siyang puwang. Hello? At ano yung P? Pierce with grief. Talagang masasadlak tayo sa kahirapan, kaguluhan, dalamhati. Yan talaga. Maraming hindi natututo dyan eh. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Kapatid, buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. At ito yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Don't let your flesh move you. Ito, malupit yan, no? Pinanganak ka pa lang, nandyan na yan. Ano ba yung flesh? The flesh is the corrupt inner nature inherited from Adam. Biro mo yun? Panganak ka pa lang, nandun na yan. Hanggang sa nabubuhay ka, dala mo yan. Kahit Kristiyano ka na, nandyan yan. The flesh. Isa yan sa nagwawasak ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami Kristiyano, pag hindi alam, Kristiyano na pero namumuhay pa rin sa flesh. Namumuhay pa rin sa laman. Amen? So, napakatindi niyan. Ang flesh po ay the corrupt inner nature. Ito po ay hindi mistake. Ang flesh hindi po siya mistake, hindi siya weaknesses, hindi po siya personality trait, hindi siya katangian ang flesh, no? Pero it shows clearly, makikita natin 'to ng malinaw, itong flesh na ito. Papaano? Sa behavior, sa attitude, sa choices. Amen? Kumusta pa yung ating mga attitude, kapatid? Amen? Kumusta pa yung ating mga behavior? Amen? Yung mga choices mo. Amen? Di ba? Paano ba tayo pumipili? Ano ba mga pinipili natin? Paano tayo, kumusta yung mga choices natin? Doon mo makikita kung nasa flesh o what. Sa behavior, sa attitude, kapatid. At alam niyo po, ang puso ng kapag tayo po ay namumuhay sa flesh, sa laman, kapatid, ano makikita natin sa puso niya? Selfish, destructive, God-rejecting. Yan po yung makikita mo, kapatid. Makasarili, mapanira, mapagtanggi sa Diyos. Tumatanggi sa panawagan ng Diyos. Ulitin ko po, tinatawagan tayo ng Panginoon para manampalataya at maglingkod sa Panginoon. Because God has a plan. God has a plan. Maganda plano ni Lord sa bawat isa sa atin. So yan po ang laman ng puso ng namumuhay sa flesh, kapatid. Selfish, destructive, and God-rejecting. At yung puso na yan, yan ang fruit ng puso, yung klaseng puso na yan, not ruled by God. Di ba? Mahirap yan. Sinasabi mong Kristiyano ka, but not ruled by God. Kasi yung flesh nandoon. Namumuhay sa flesh. Kaya po, tinuturuan tayo kung daigin natin yan. Yung flesh na yan. Paano natin dadadiigin yan? Ano sabi ng Bible? Crucify it! Ipako mo, patayin mo! Pinapatay ang flesh, kapatid. Through faith and repentance, namamatayan.
Kaya pag hindi talaga totoong pananampalataya, hindi totoo repentance, hindi yan basta mamamatay, kapatid. Kaya sabi niya, walk in the Spirit, ganyan pinapatay ang flesh. Lahat ng gusto niyan, taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng mamuhay. Kaya sabi ng Bible, walk in the Spirit. Kaya manindigan tayo, lumakad ayon sa Espiritu. And, isa pa, radical obedience. Yung lubos sa pagsunod. Ang pagsunod, kapatid, hindi partial. Todo, kapatid, ang pagsunod sa Panginoon. Todo. Doon natin napapatay, nadadaig yung flesh na yan kahit malupit yan. Amen? At ito po yung pang-apat. Ano kaya yung pang-apat na F, kapatid? Ano ba yung mga itong F na ito, yung last F natin, meron ka, meron ako. Ano kaya yan? Amen? Ano ba yung nakikita natin na sumisira sa pananampalataya at paglilingkod? Anong F yan, kapatid? Di ba? Taas nga ang kamay ng hindi dumaan sa failure. Pakitaas naman po ang kamay ng hindi dumaan sa pagkabigo. Yung hindi ka nabigo, hindi ka bumagsak, ha? Itaas ang kamay. See? Lahat tayo dumadaan dyan. Tinuturuan tayo, tinawag tayo para manampalataya at maglingkod sa Panginoon. Isa sa mga pwedeng sumira at magwasak ng pananampalataya at paglilingkod, yung mga failures natin. Kaya mahalaga po yung aral dyan. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na yan? Amen? Mahabang usapin po yan. Kaya nga hindi ko masaya matatapos ngayon eh. Sa next week pa. Dahil bibigyan natin isang diin, yung isang buhay ng isang tao. Maraming ituturo sa atin sa mga bagay na yan. Patungkol sa failure, kapatid. So, don't let your failure move you. Sabi mo nga sa katabi mo, don't let your failure move you. Pwede mo sabihin na alam kong nasa failure ka ngayon o baka nasa failure. Don't let your failure move you. Amen? Ano ba yung failure? Amen? Ano ba yung failure, kapatid? What is failure, kapatid? Sa Greek, kapatid, ito ang sinasabi. Ayan, no? Apotheia, with translated or translate directly to a lack of success or unsuccessful outcome. In short, sa Tagalog, maiksi lang yan. Kabiguan. Amen? Diba? Kabiguan. And the modern and general standard word, kapatid, makikita natin yan. Yan, tinuturo sa atin. Marami yan. Failing an endeavor. Yung nagsikap ka na, ginawa mo lahat, pero wala pa rin. That is failure. Amen? Diba? Maraming ganun. Pagod na, nakakapagod na kasi ginawa na nga lahat eh. Lahat ginawa mo na pero hindi pa rin pinapansin, binabaliwala. Failure ang tawag doon. Unachieved goal and dream. Bata pa lang, may mga goal tayo, may mga dreams tayo. Nakuha nyo ba? Praise God kung nakuha. Yung hindi nakuha, ang tawag doon, failure. May mga mistake. Amen? Taas ang kamay ng hindi nagkamali. Di ba? Mistake and fault. That is failure, kapatid. Failure ang tawag niya. Mahalagang makita natin sa maraming salita. What is failure? Moral failure. Ano ba ibig sabihin ng moral failure, kapatid? Failure to live in basic standard. Hindi makapamuhay ayon sa pamantayan. Hindi makapamuhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi nga, hindi binabasa. Hindi minemeditate. Hindi pinapahalaga ng salita ng Diyos. Kahit Kristiyano na. Kaya hindi pwede, walang shortcut. Kahit ako na isang bobo sa ropor, mahirap umintindi, lahat dadaan doon. Read and meditate the Word of God. Sige, ipapamuhay mo yun eh. Yun ang standard ni Lord eh. At ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay sasagana. O, hindi biro ang magbulay-bulay eh. Ayan, malfunction, damage, kapatid. Yung pagkasira, maraming sira ang buhay, sira ang hanap buhay, sira ang pag-aaral, that is failure. Sira ang ministry, that is failure. Importante na nare-recognize, naunawa natin. Heartbreak, kapatid, yan po eh. Siyempre, pag heartbreak, alam mo na yan, dalamhati.
Amen? Marami nagdadala, that is failure, kapatid. Disappointment. Disappointed. Collapse. Ayan. Amen? Gumuho. Gumuho ang hanap buhay, ang buhay. Wasak. Di ba? Marami ngayon eh. Talagang makikita natin. Sabi ko nga kapatid, simula nung ako'y nagsimula, ang dami ko nakilala, nakasama, nakausap. Hanggang ngayon, dahil sa failure, hindi pa nakakabalik. Simula nung na-failure, hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, antibay mo. Sabi mo sa katabi mo, antibay mo. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil hindi naman saganang atin yan. Habag at grasya ng Panginoon, kapatid. Kaya hindi po biro ang buhay. Kaya po sinasabi ko nga noon pa man, nakita ko na kaagad. Ang tawag ko, Christian walk is a miracle walk. Hindi tayo makakalakad on our own sa buhay Kristiyano. It's a miracle walk. So pag miracle, alam na natin, may power yon. Without the power of God, kapatid, mahirap lakaran. Crash, ayan, no? Pagkalagpak, pagkabagsak, ang ganda-ganda ng kalagayan mo, sitwasyon mo, asa na? Nawasak, bagsak. That is failure. Shortcomings. Yung kamalian, nagkamali ka, that is failure. Yung kapabayaan, that is failure, kapatid. Amen? Mahalaga po yan. Kaya, once again, what failure did you experience? Lalo na sa oras na ito, kapatid. Minsan, hindi natin alam. Lahat tayo dumadaan dyan, nararanasan niya. Pag sinabing failure, ikaw ay gumuho, nagkamali. Amen? Failure to live basic standard, kapatid, na nais ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagkakamali. That is failure. Hindi biro itong mahalaga po na mahalaga po ang aral dito sa failure na ito, kapatid. Ano ba yung failure natin? Man? Kaya ngayong umaga, kapatid, salamat sa Panginoon dahil may tinuturo siya. Natural to, whether we like it or not. Tumadaan talaga. Kaya tama yung words eh. Mahalagang matuto. Kaya mahalaga po marinig. Waan natin yung mensahe, matanim sa isip at puso. Ang gusto ng Diyos, ako ay manampalataya at maglingkod sa Kanya. Wag ako magpapatinag kahit ito dito sa failure na ito. Amen. Ayan po. Ito po yung, meron akong 3 example lang, yung pang-4 sa next. Dahil gusto ko, bigyan natin diin yung buhay niya. About failure, kapatid. Diba? So matuto tayo. Kaya ngayon, makikita natin, nasa failure pala ako. Yan. Ito po si Haring David, no? Isa sa mga biblical example. The great man. Yan. King David, ano po ba yung kanyang failure? Ano ba failure nito? Ano ba pagkakamali nito? Ano ba kabiguan nito? Di ba? Sabi diyan, sin with Bathsheba. So si Bathsheba po, yan po ay asawa ng kanyang kawal, ni Haring David. David committed adultery, siya po yung nangalun niya. Dahil nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba, asawa ng kanyang tauhan. At nung nag-commit siya ng adultery, makita mo po, nakakatakot, no? Talagang pagtapos, ipapapatay pa para mapagtakpan. Lilinisin, tatakpan yung nagawang problema. Di ba? Pinatay na, kumbaga sa atin, di ba? Tinaihan na, papatayin pa. Amen? Ano po yung lesson natin dyan sa failure ni David, kapatid? Power and success and pride can lead to spiritual blindness. So yan po yung nangyayari kay David.
It is because of power and success. Yan nakakatakot yung power. Ano ba yung power? Authority, yung success. Ano ba yan? Blessing, kasaganaan, tagumpay. At yung power, kapatid, pwede nating ano dyan sa power? Promotion. Diba? Gustong-gusto natin ma-promote. That is power and authority. Pero makita natin, pag hindi natin, isa po sa naging dahilan ng failure. So, ang failure may dahilan. May pinanggagalingan ng failure. Kay David, power and success. Dahil na sa power and authority, plus. Di ba? At the same time, yung pride. Arrogante. Marami po, kahit Kristiyano ngayon, makita natin, maraming arrogante. Hindi lang bagong mananampalataya, minsan kahit leader, makikita natin. Ay makita natin, napakagulo ng mundong ginagalawa natin, kapatid. Kaya napakahalaga po ng Lord, bigyan mo ako ng kagalakan at kauhawan sa pagbasa at pagbulay-bulay ng iyong salita. Kagalakan sa pagdalo ng mga fellowship kasi ang daming dapat matutunan. Kapatid, malaman para hindi po tayo ay, amen? Hindi mo pwede pag malaking Kristiyano ka na eh. Kasi baka kapusin. Kaya ito po, paalala sa atin, kapatid, kung ikaw man ay pinromote ni Lord, ikaw man ay leader, nasa power, nagsasucceed, amen? Hindi yan pinagyayabang. Hindi yan pinagmamalaki. Ulitin ko, pinasasalamatan. Yan ang tamang response dyan. Lord, salamat po. Ayaw ko man nito. Lalo may idea na tayo. Pero Lord, ikaw ang may gusto nito eh. Blessing yan. Mahalaga lang mabantayan natin. Kasi pag hindi, kapatid, can lead to spiritual blindness. Ano ibig sabihin ng spiritual blindness? It can lead to spiritual blindness, kapatid. It means a person cannot see, cannot understand, or accept God's truth and light. So yun po yung mabigat dun eh. Kristiyano ka pero hindi mo makita sa spiritual na bagay. Hindi mo maintindihan. Hindi mo maunawaan ang katotohanan. Hindi mo makita yung liwanag, Kristiyano pero nasa dilim pa rin. Yun po yun eh. Dahil sa power, success, and because of pride. Arrogante. Amen? But, praise God, kapatid, may aral na tinuturo sa buhay ni David. True repentance bring restoration. Amen? Na sa kabila ng mga ganyang pagbagsak, nabulag tayo ng kapangyarihan at ng pride, kapatid. Pag nagkaroon tayo ng totoong pagsisisi, marirestore ka uli. Wow. Ano yung restoration? Ako po noon, dala-dala noon. Pag sinabing restore, mabilis ko kaagad, nire-repair ako. Ire-repair ka. Amen? Kasi nawasak tayo eh. Na-failure tayo, bumagsak, wasak. Pag nagkaroon ka ng true repentance, i-restore ka. I-repair ka uli ng Panginoon. Palapakan natin si Lord, kapatid. Na pwede tayong i-repair ng Panginoon. Sabi diyan, God forgives a sincere heart. Pag sincero ang pagpakumbaba sa Panginoon, though actions still have earthly consequences, ito masakit eh. Na-restore ka, i-restore ka, patatawarin ka, pero yung consequences. Di ba? Alam natin kung ano naging consequences sa kanya. Siya po ay namatayan ng anak. Ngayon, ihahambing ko. Ako po talaga ay salbahe akong tao. Hindi na lang halata kasi inayos na ni Lord to eh. Pero salbahe talaga ako. Amen? Pero salamat sa Panginoon, binago niya ako. Nung ako'y nagkaasawa at nagkaanak, ayan, nandyan yung mga anak ko. Yung kaninang nagsalita rito, yung nandito, medyo chubby-chubby. Amen? Alam niyan, ramdam niyan, kung gaano siya kamahal ng daddy niya. Yung ngayon, yung ganito, sabi ko, Lord, kaya mahalagang alam natin to eh. Ititino tayo nito. Pag tayo ay natangay ng power, success, and pride, yung consequences. Amen? Parang hindi ko kaya, kapatid.
To be honest, hindi ko kaya. Kaya Lord, unahin mo na ako. Huwag mauuna yung mga anak ko. Ramdam ko eh. Kahit na napakasalbahe ko ng araw, pero pagdating sa anak ko, hindi namin sila pinaalagaan kahit kanino. Tinaga namin yan. Bit-bit ko yan, kapatid. Bit-bit namin ni Pastora yan. Maliliit pa sila. Ayan, mga kasama, nandyan ang mga kasama namin noon pa man. Bit-bit namin yan sila, kapatid. Hindi namin ganon kamahal. Nangyari, ganon pala yun pag binago ka ng Diyos. Kahit anong salbahe mo, kahit anong sama mo, ngayon kurutin yung anak ko. Pero prangka ako. Straight. In-encourage. Sinasamantala ko kasi hindi ko alam. We never know about tomorrow. Kaya may consequences, kapatid. Mabigat yan. But salamat, kapatid. Amen? Sa kabila ng failure, pagbagsak, pagkawasak, grabe ang failure niya. Nakumit niyang failure, kapatid. So sa mga dahilan ay yung power, success, and pride. Yan. Siyempre, pride, that is flesh. So hindi lalayo yan sa magkanasa. Yan ang truth eh. But at least alam natin yung consequences na naranasan niya pa rin. Kaya masakit yung naranasan. Bagamat napatawad siya, kapatid, na-restore siya. No? Sino pa po, kapatid? Ang great man sa Bible. Si Peter po, kapatid. Men, kilala natin. Ano ba failure ni Peter? Ang failure ni Peter is denying Jesus. Amen? Matapang to eh. Walang makalapit dyan kay Jesus Christ. Kaya kung alam natin ang kwento, di ba? Tanggal agad ang tenga mo dyan. Nakaka-relate nga ako sa kanya. Nakaka-relate ako sa kanya. Dahil nung araw, kasi yung pagkasalbahay, mabait po ako sa bahay. Kaya walang kaalam-alam ang magulang ko. Pero the truth is, nagkakamali sila. Amen. Kasi si nanay talagang nahubog niya na kami na mahalin siya, mahalin ang pamilya. Pero na ako po'y nasa kamunduhan na malupit ang pagkasalbahe ko, kapatid. Amen. Kaya nga, di ba, isa sa kwento ko sa inyo, sa nakarinig na, yung bodyguard ni Kapitan Bigbig Topacio, ang tangkad nung kapatid, pag tinawag ko po yun, talagang yun, hindi siya makapaniwala, dito kami nagkita sa Cavite. Nako, si Beltran, demonyo yan, demonyo tawag sa akin. Madalas kong sabihin nung ako'y nagpapastor na, alam nyo, kapatid, ang demonyo nahusgahan na. Kahit humingi ng tawad, di patatawarin. Pero ikaw at ako, patatawarin pa. Kaya hindi natin pwedeng husgahan ang bawat isa. Dahil di pa tayo, yan ay mapapatawad pa kahit anong lupit. Ako nga natawag ng demonyo, napatawad pa. Ako lang ang demonyo siguro na napatawad. Yung isang demonyo na nakita niya ako hanggang sa na-convince siya. Nawa, isang araw nandito sila. Pamilya. Amen? Kaya po ako siya ang nag-promote sa akin dyan na, Kap, kunin mo si Pastor Beltran. Kaya naging po ako ng spiritual advisor sa Salawag. Pero pinakilala ako, Kap, demonyo yan. Sabi ba naman kay Kap? Tapos nung huli, sinusulong ako na, Kap, kunin mo si... Pero pinadaan siya ni Lord, nagka-problema sila mag-asawa. Ginamit yung dating umaapi sa kanya, ginamit na wala siyang tiwala sa akin. Ginamit para... So matindi rin ang failure. Ito nakaka-relate ako diyan kay Peter, kapatid. Ano ba yan? Sabi diyan, Peter denied knowing Jesus. Kilala niya si Jesus, pero 3 times niya na i-deny na kilala niya si Jesus. Kristiyano po ba tayo? Di ba? Di ba? Yung iba, mga dyan, nakita ka doon sa Salawag. Kristiyano ka ba? Hindi. Napadaan lang ako. May natid lang ako. Magsabi pa lang pag Kristiyano, yun pa kayang si Jesus Christ. Ano ba failure nito, kapatid? Bakit ba siya na-fail, kapatid? Ano ba meron kay Pedro? Ayan po, kapatid. Self-reliance tsaka human courage. Amen?
Self-reliant leads to a fall. Human courage fails when tested by pressure. Amen? Yan po si Pedro, kapatid. Self-reliance. Ano ba ibig sabihin ng self-reliance? Yung sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Di ba? Yun pala yun. Yung sabi ni Lord, trust God with all your heart, soul, mind, and strength. Trust God with all your heart. Pero marami, kapatid, minsan kahit Kristyano, may ganito. Ito si Pedro, self-reliance. Sobrang lakas ng tiwala. Yan ang dahilan kung bakit bumagsak. Yan ang dahilan ng failure. Sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Human courage. Alam niyo po, pag sinabing human courage, ang naalala ko dyan, lagi kong sinasabi kasi ito eh. Ang tawag natin dyan ay finite power. Human courage. And finite power is not sufficient for the challenge of our day. Matindi hamon sa mundo, yung human courage na yan, dapat alam natin. That is finite power. Hindi yan uubra sa hamon ng mundo. Kaya huwag yan ang gamitin natin. Dahil yan, pag yan ay dumaan na sa pressure, na testing ng pressure, bumigay na. Dininay na si Jesus. Kaya nawala na ang tapang. Yan ang human. Hindi pwedeng magtapang-tapangan sa buhay na ito. Kailangan talaga natin ng tapang na nanggagaling sa Diyos. Ang katotohanan, kapatid, amen, ay nagpapatapang sa atin. Kaya yan po kapatid, ang failure dahilan ng failure ni Pedro, self-reliance and human courage. Kaya, mahirap yan. And ito po ang tinuro, failure is not the end. Yan ang maganda. Kung na-failure tayo, like Peter, like David, kapatid, failure is not the end. Jesus restored the fallen and uses them powerfully. Alam niyo ba, nakita natin yun? Na kahit na matindi na ang failure, kapatid, dahil nagpapakumbaba sa Panginoon, patuloy na nanampalataya sa Panginoon, nare-restore, nare-repair talaga ng Panginoon. Kahit matindi ang pagkawasak, pagbagsak natin, nagagamit tayo powerfully, di ba? Talagang si Pedro, powerfully talaga nagamit yan. Pag dumaan si Pedro, anino pa lang gumagaling na. Malupit po yan, kapatid. Amen? At pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ayan po, just he did when he trusted Peter to lead the early church. Itong henerasyon na ito, pangunahan mo. Kahit na siya ay dumaan sa failure. Kaya nakita natin, hindi natin dumadaan tayong lahat dyan. Pero yung failure na yan, kapatid, gaano man katindi ang pagkawasak mo dahil sa failure na yan. Pero kapag tayo ni-restore ng Panginoon, kapatid, kayang gamitin pa rin ang buhay. Yun ang masarap dyan. Kaya ano man ang sitwasyon at kalagayan mo ngayon, gaano man katindi, yung pagkawasak mo dahil sa failure, sa pagkakamali, kabiguan, kapatid. Wow, yan ang masarap. Palapakan natin si Lord, kapatid. At ito po yung pangatlo, kapatid. Si Moses. Wow, ito, malupit nga ito. Oh. Hinati ang dagat. Oh. Ginamit siya para hatiin ang dagat. Matindi ang karanasan nito sa Panginoon. Paano yung walang matinding karanasan? Di ba? So, pero ano nakita natin? Matindi na yan, ha? May failure pa rin yan. Ano ba failure ni Moses, kapatid? Killing the Egyptian and striking the rock. Yan yung kanyang failure. Moses acted in his own strength by killing an Egyptian. Pinatay niya yung Egyptian. Kumilos siya ayon sa kanyang lakas. Kaya pag si Lord nakita na gumagalaw tayo ng ganyan, failure ang bagsak ng kapatid. Dapat matuto tayo dyan. Kaya talagang, Lord, ito po yung gagawin. Kinukumit talaga natin sa Panginoon. We need to acknowledge God, kapatid. Hindi ko kaya to, Lord. Huwag tayo magmagaling. Sa totoo, maganda yung alam na natin na hindi kaya. Yan talaga yun eh. That's why we need strength sa Panginoon. Para pag gumalaw tayo, hindi tayo ma-failure. And later, disobey God by striking the rock in anger. Dahil namumuno siya, matitigas ang puso, matitigas ang ulo, amen? Mga hard-headed, mga masuwayin, yung kanyang pinamumuluan. So siya po ay nagalit.
At nung inutusan ni Lord, dahil nauuhaw, humingi ng tubig, o sige, ituon mo lang yung baston mo. Hindi, hinampas niya yung bato. Salbahe din. O, di ba? Minsan, leader yun. Kaya yun niya tayo, babantayan mo yun eh. Pwede tayo malagay sa ganyan. Dahil leader tayo, pwedeng mapamali tayo. Amen? Yan po yung failure na kapatid. Amen? Kaya siya na failure. Ito ang mga dahilan. Yan. Ano ba ang meron kay Moses kapatid? Impatient and anger. Interfere with God's perfect timing and methods. Yan po ang makikita natin kapatid kay dahilan ng failure niya. Impatient and anger. Kaya pag hindi tayo natuto dyan, makita natin, no? Ano ba ibig sabihin ng impatience? Meron ba tayo niyan? Mainipin? Madaling mayamot? Irritable? Yan. Mahina ang pasensya. So yan po ang, amen? Kaya pag mahina ang pasensya natin, irritable tayo, madali tayong mayamot, mainipin tayo, kapatid. Samahan pa ng galit. Yan. May galit, puot, sama ng loob. Di ba? Dahil sa mga pangyayari. Dahil sa kapwa mananampalataya, kapwa leader, kasamahan, pamilya. Babantayan mo yan. Hindi mo pwede sabihin, pasensya na Lord, nagalit. No. Nakita natin yung kung anong dinanas niyan. Hindi nakapasok sa promised land. Moses na yan. Nakita natin yan. May plano si Lord. Sa buhay natin, kapatid. Kaya ito, babantayan natin to. Ano ba ang reason bakit na failure? Si Moses, impatient and anger. So yan po ang naging interfere, no? Nag-interfere with God's perfect timing and methods. Yan po ang naging sagabal at naging hadlang, kapatid, doon sa perfect timing ni Lord, kapatid. Amen? At doon sa mga sistema o methods, kaparaanan, pamamaraan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit yan ang naging sagabal at hadlang. Praise God. Meron uling tinuturo sa atin. Sabi diyan, God uses broken, hesitant, and imperfect leaders. So, yan, clear po yan sa bawat isa sa atin. The pastor, kahit sino man, the leader, we are imperfect leaders. Tayo po yung mga imperfect leader, kapatid. And somehow, tayo po yung sira. Sira ang loob. May mga leader, di ba? Pero tinatawag ng Diyos yung. Pwede bang? Pwede. Wala naman perfect eh. But God uses broken, hesitant, mga nag-aalilangan, yung mga urong sulong. Yes. Ginagamit pa rin ng Panginoon, kapatid. Kahit may kakulangan tayo, marami tayong kakulangan ginagamit. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Napakabuti niya. Mahalaga kasi ang pananampalataya at paglilingkod eh. Kaya bakit ito sinabing palakpakan natin? Kasi tinawag tayo, kahit tayo ay broken, hesitant, no? Kahit tayo imperfect, serving God is a blessing. Serving God, you will experience God's power. Hindi po biro. Pribilehiyo yan eh. Amen? Kaya yung pananampalataya at paglilingkod, dyan tayo tinawag. Stand firm. Paglaban mo yan, let nothing move you. Kahit anong mangyari. Lalo yung 4 na F natin. Huwag tayo magpapatinag sa takot, sa finances. Huwag tayo magpapatinag sa flesh and sa failure. Hayaan mong habang buhay tayo, magtatapos tayo na ng palataya at naglilingkod sa Panginoon. Hindi biro yan eh. Kasi minsan, galing mismo sa inner circle mo. Minsan aasahan mo, hindi mo akalain. But ito magandang mga aral. Huwag mo hayaan ma-failure ka. May mga dahilan kung bakit na failure. Kay David, power and success, impatience, no? And anger, self-reliance,
human courage, yan po yung mga naging dahilan dito sa tatlo ng kanilang mga failure. Amen? But God uses broken, hesitant, and perfect leader. Anong ginagawa niya? He trained us through the wilderness. May ginagawa siya. Kaya pala dumadaan sa wilderness. Tinitrain niya, kapatid. So we rely on His power instead of our own. Amen? Kaya pala dumadaan ka sa pagturusa, medyo mahirap na sitwasyon. Sino rito nakakaranas? Na mabigat, mahirap, halos nakakabigay na, God, allow it para matrain. Kaya po, your failure may explain your past, but it does not have to determine your future. Ang ating mga kabiguan, pagkakamali, kapatid, yung ating pagbagsak, pagkawasak, ay maaring magpaliwanag, magsalaysay o magsasabi ng iyong nakaraan, ngunit hindi siya ang magdidikta o magtatakda ng iyong kinabukasan. Amen. Salamat, Lord. Dadaan talaga ron. Lalo na kung, ano nakita niya ron? Saan galing ang failure? Sa mga something wrong. Sa mga bagay na hindi tama. Sa puso, sa isip, behavior, attitude, sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Yun ang dahilan ng mga failure. If there is something wrong sa buhay, abangan mo ang failure. Abangan natin yung failure, kapatid. Hindi yan maiwasan. If there is something wrong sa ating mga puso't isip, kaya pala sinusurrender. Kaya pala hiningi ng tawad. Kaya pala nagpapalinis. Kasi it will cause ng failure natin. Mabigat, mahirap ang failure. Nagkamali ka, babagsak ka. Iba-iba ang pagkabagsak. But praise God. God is able to restore. Yan ang masarap doon, kapatid. At least sakita natin, kung dumaan man tayo, mayroon tayo dyan, na hindi tama, na failure tayo, alam natin na ang Diyos ay talagang mahal tayo. Pinakita niya na yun Amen? Kaya huwag tayo makakalimot, kapatid. Ano pong sabi dyan? Tingnan niyo po. Anong dahilan ng failure? Something wrong sa buhay, mga bagay na hindi tama, kaya ka na failure. Ngayon, siyempre na failure ka, inaalaw ng Diyos yun. God allow it. May magandang purpose pa rin naman. God allow failure in the lives of His people to build humility. Kaya niya pala pinahintulot yung failure na yon, yung pagkawasak mo, yung pagkabagsak mo, yung nararanasan mong bigat at hirap para ma-build yung humility. Yan ang reason. Kaya may failure. Inalaw siya ni Lord. Dahil may something wrong ka, failure ka. God allow it para ma-build yung humility. Para magkaroon ng obedience. Akala natin sapat na yung obedience minsan And refined faith, kapatid. No? Inaalaw niya yon at para makita natin, show His great mercy. Makikita natin doon. Kaya nga mahalaga yung next na story. Para makita natin, mas maintindihan natin to. Show His great mercy. Even great biblical figures, ayan. Great biblical figures. Ayan po sila. Ayan po kanina si David, si Peter, si Moses. Yan po yung great biblical figures. They are failed, kapatid. But God uses those very moments. Alam, pag nandun na tayo dyan sa mga failures, pagkabagsak, gagamitin niya naman yun to shape them. Amen? Kaya kung ikaw ay nasa failure ako ngayon, matindi pagkabagsak ko ngayon, matindi ang pinagdaraanan ko ngayon, inalaw ng Diyos yan, kapatid, para mabuild sa iyo yung humility, mabuild sa atin yung humility, baka walang humility, mapagmataas, yung obedience, wala, yung faith, kapatid, may problema. Amen? So yung mga moment, kapatid, na yan, in the midst of failure, kapatid, yan, ginagamit yan ng Diyos para mahubog tayo. Mahirap, pero masakit. Pero salamat. Dahil si Lord talagang, bakit? Nakita nyo? And
Ay, wala pala yun Hindi pala na And accomplish His plan. May plano kasi talaga si Lord. Dapat wag mong kakalimot. God has a plan. But because sa mga something wrong, napifail tayo, amen? Pero gagamitin niya yung kapatid. Ano man sinimulan ni Lord sa iyo, talagang tama po ang salita ng Diyos. Amen? Tatapusin niya. Kaya yun yung pagpasalamat. Lord, salamat. May pinangahawakan kang salita ng Diyos. Wala. Kaya ako nandito dahil sa iyo Sinimulan mo ito sa buhay ko. At dahil somehow, kaya nga yung mga pagkukulang natin, failure ang tawag doon Hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagbubulay-bulay, minamaliit lang natin ang mga fellowship. Napakahalaga ng fellowship. Hindi lang po simba. May fellowship po ang men's, ladies, youth, YA. Doon po sinasabi yung iron ay naghahasaan. Sa fellowship po yung kapatid. Sa fellowship po yun. Kaya talagang may fellowship. Patuloy mabuild sa atin yung mga bagay na magagandang bagay, kapatid. Kaya muli, kapatid, ulitin ko po, tinawag tayo ng Panginoon upang manampalataya at maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya babalikan ko po ito, kapatid. Amen? Naalala ko, nakikita ko yung na dahil walang alam ang magulang ko na hindi nila alam na malungkot na ako sa buhay. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Pagkaharap mo, siyempre, okay. Ang mga magulang, mga kapatid. Pero the truth is, wasak na. Amen? Yan po yung condition ko Pero ito po talaga ang tinuro ng Panginoon. Dahil binalyo mo salita ng Diyos, salamat sa mga fellowship, yan ang tinuro ni Lord. May pag-asa pa ba ako? May mangyayari pa ba? Wala na Pero yan tinuro ni Lord. Tinatawag tayo. Tinawag tayo. Lahat tayo tinatawag to stand firm in faith and service. At huwag tayo magpapatinag kasi ito yung kapatid. May plano si Lord. Mayroon siyang gustong maranasan. Totoong salvation. Pag nanampalataya at naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, ipaglaban mo yan. Maraming sisirain talaga ng diablo yan at gagamit siya ng maraming bagay at tao para sirain yung pananampalataya at paglilingkod mo. Pero ipaglaban mo yan dahil maganda ang layunin ni Lord yan. True, ma-receive natin, ma-achieve natin yung true salvation, victory, totoong pagpapala at karangalan. Kaya nakikita ko, pag naalala ko yan, hindi man ako naparangalan dito, si Lord magpaparangal. Kaya ka manampalataya ka sa Panginoon, maglingkod ka para parangalan siya kasi paparangalan ka rin pala talaga na. Amen? Walang talo, it's not useless ang pananampalataya at paglingkod sa Panginoon. Kaya yan ay pinaglalaban, kapatid. Amen? Kaya tandaan natin yan, may dahilan kung bakit bumabagsak, nawawasak. Kahit anong pangarap mo, if there is something wrong sa isip, sa puso, sa buhay natin, yun ang mga dahilan ng failure natin. Amen? Kaya ang sabi ng Proverbs, above all else, guard your heart. Nakita nyo? Kailangan i-guard mo. Huwag mong hayaan may something wrong. Huwag mong hayaan ang galit, puot, sama ng loob ay maghari dyan. Failure ang kasunod niyan. Failure ang kasunod niya. Diyan po nangyayari ang failure. We as a believers of God, kapatid, ito tinuturuan tayo. Above all else, guard your heart, for it affects everything you do. See? Talaga magkakaproblema tayo sa mga gagawin natin after. Ano pa po, kapatid? Kaya salamat sa salita ng Diyos. Sabi po ng Matthew 15:19. For from the heart comes evil thoughts. Diba? Galing sa puso. Kaya huwag nating hayaan yan. Tayo nakakakita niyan, Lord, alisin mo sa akin yan. Kaya nga, babasagin mo Yung galit puot sama lang ng loob Hindi mo maiwasan yan. Dahil sa marami kayo, pwede yan. Pero babasagin mo siya. Amen. Babasagin mo siya. Huwag mo hayaan magalit ka. Huwag mo hayaan mainis ka. Kaya yung impatient, pagpapatawad, napakahalaga. No? At least alam natin. Kaya dito pala makita mo na pag dumarat,
Pag mainis ka, mayamot ka, yung mga bagay na yan ay yan ang pinanggagalingan ng mga pagbagsak. For from the heart comes evil thoughts, murder, adultery, all other sexual immorality, theft, lying, and slander. See? Kaya nga, pinapalinis ang puso eh. Di ba? Kaya tayo nagpapaano sa Panginoon. Lord, linisin mo yung puso ko. Di ba? Patawarin mo ako, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung sama ng loob ko. Kahit, sa sunod po, alam ko mapag-aralan natin sa susunod. Tingnan niyo po si Lord, di ba? Sabi niya, ito mahirap to eh. Mahalin mo ang kaaway. Mahirap yun. Lalo pag may yabang ka, nako, wala na. Para may gusto, di ba? Nakita natin yun. Pero importante po yan. Hindi ko po naibigay yan kanina. Pero ngayon, parang gusto ni Lord ibigay sa inyo. Bless kayo, may bonus kayo. Amen? Kaya nyo bang mahalin ang kaaway? Taas nga ang kamay ng kaya niyang mahalin ang kaaway? Hihingan ko kayo ng dahilan, ha? Kaya mo bang mahalin ang kaaway? Di ba, mahirap? Yun nga lang mahal mo eh, nakaaway mo eh, mahal mo pa yun eh. Isa sa natutunan ko, ito po, ibaon natin sa ating isip at puso. Napakahalaga nito. Kasi pwedeng maraming taong makasakit sa atin, magagalit tayo sa Kanya, pero kaya mo siyang patawarin. Kaya mo siyang mahalin. Amen? Anong dahilan mo? Anong dahilan para mawala yung galit at puot? Sabi ni Lord, mahalin mo yung kaaway mo. Hindi. Lahat yan, mamahalin ko, Lord. Wag lang yung isang yun. May matitira eh. Pero si Lord, sabi niya, mahalin mo lahat ng kaaway. Ano ibig sabihin nun? Kaya mo bang mahalin ang kaaway? Kaya. Mamamahal ko ang kaaway. Mamahalin ko yung kaaway ko. Kahit sino kaaway ko, mamahalin ko talaga. Bakit? Kasi mahal ni Lord yun. Nakuha mo? Mahal ni Lord yun eh. Kung ikaw ay totoong nanampalataya at nagmamahal sa Diyos, kahit inaaway ka niya, mamahalin mo siya kasi mahal yan ni Lord. That's it, kapatid. Tumutunaw yun ng galit po sa isang tao. Sa halip magalit ka, dahil talagang yung flesh gustong lumabas dun eh. Bakbakan mo. Pero dahil sa salita ng Diyos, hindi. Mahal ng Diyos yan. Ako mo yun? Dati mahirap eh, pero ngayon hindi na. Mahal mo ba ang Diyos? Mamahalin mo rin yung mahal niya. Amen? Kaya nga pag nag-asawa ka, sa mag-asawa, ganyan eh. Pag nakita pamilya, minahal mo ko, mahalin mo rin pamilya ko. Kaya kung totoong mahal natin ang Diyos, ang mga nagmamahal sa Diyos ang kaya magmahal sa kaaway. Kasi yung kaaway mo, ulitin ko, mahal ng Diyos yung mga kaaway mo. Pag labas dito, wala ka ng kaaway. Tingnan niyo po. Di ba? Tama ba? Paglabas mo rito, wala ka ng kaaway. Baka pumasok ka rito, sobrang dami ng kaaway mo. Narinig mo yung katotohanan na yung mga kaaway mo, mahal ng Diyos. Mahalin mo yun. Patawarin mo yun. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Kaya mahihirapan tayong hadlangan sa pananampalataya at paglilingkod if we know the truth of God's Word. Amen? Amen? Kaya salamat sa salita ng Panginoon. That evil thoughts, step, and lies come right out of the heart. Galing yan sa puso. Kaya bantayan natin yung puso. Huwag natin hayaan makapasok yan sa puso. Bad actions start inside. Kaya Lord, nakikita natin yan eh. Yung mga bagay na hindi tama, alisin mo yan. Kaya sa prayer, hindi nawawala yan eh. Lord, search me. Take away everything that not pleasing before you. Remove everything. Talagang hindi siya maialis eh. Pag alam mo yung katotohanan eh. Kasi yung failure kasi ang... Kaya pag walang bagay na yan, if there is no something wrong, talagang mahihirapan tayong ma-failure. Mahihirapan tayong pabagsakin. Mahihirapang mawawasak ang buhay natin at pamilya natin. Ano po sabi ng Psalms 50 verse 15? Call on me when you are in trouble. Kaya kapatid, marahil, narinig mo ito, pero
Nung marinig mo ito, nandun ka na sa pagkabagsak, failure ka na, ang dami mo ng kabiguan sa buhay, marami kang mga nagawa na, yun. Kaya pala nangyari ang mga bagay na yun. Failure yun. Because there is something wrong. Huwag ka magtuturo. Hello? Huwag tayong magtuturo. Si Lord naman mapagpatawad eh. Lord, kaya pala ako na failure. May something wrong sa akin. You allow it para maibuild mo yung humility, maibalik mo yung kabanalan, maibalik mo yung pagmamahal sa puso ko. Matanggal mo yung yabang, matanggal mo yung pride. Kaya sabi niyan, call on me when you are in trouble. I will save you and you will honor me. Amen? Talagang babalik ka doon sa pananampalataya at paglilingkod para parangalan ng Panginoon, kapatid. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen. Psalm 37, 34 verse 17 to 18, the Lord hears when bad things happen. Wow, alam niya yan, kapatid. He saved people from all their troubles. Yan si Lord, may Diyos tayo. Yan ang klaseng Diyos. Ano man kondisyon, anong trouble meron ka, kayang-kaya kang iligtas ng Panginoon. He is close to the broken-hearted. Yan, mga nasa dalamhati. He saved those who are crushed in spirit. Kahit durog ka na, basag ka na. There is hope, kapatid, sa Panginoon. Amen? Yan ang masarap sa Panginoon, eh, no? And I think ito po yung last verse. The Lord is a safe place for the crushed. Amen? Pag ikaw ay na-failure, na-crushed, wasak na wasak ka, ang dahilan, huwag mong daanin sa pasyal. Huwag mong daanin sa libang-libang. Amen? Huwag mong daanin sa libang. Hindi paglilibang ang kailangan natin. Eto. Punta tayo doon sa safe place. Punta tayo sa presensya. Kaya lagi ko sinasabi, marami. Yung isang araw lang, nagsabi, Pastor, baka ilalayo muna ako eh. Kasi mga kapatid ko, ganito. Sabi ko, ha? Nabilinan ka ng nanay mo, anong bago mo nawala? Oo eh. Sabi ko, kapatid, tandaan mo to ha. May mga lumapit na rin sa akin ganyan. Sabi niya, Pastor, pupunta ako sa probinsya. Sabi ko, baka hindi probinsya, baka presensya. The Lord is a safe place, kapatid. Amen? Minsan pag dumadaan tayo sa ganun, hindi ito ang hinahanap natin, pero tinuturo ng salita ng Diyos. Babad ka sa presensya ng Diyos. Babad ang sekreto ko, bakit ako masaya. Babad ang sekreto ko. Doon sa presensya, kapatid. Lalo na kung ikay crush na, wasak na. He is a safe place in times of trouble. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. So ito po, ayan, kapatid. Kilala niyo na, yan ang pag-uusapan natin. Napakahalaga nung pag-aaral patungkol sa failure sa buhay na yan, kapatid. Next week yan, kapatid, dyan natin tatapusin itong message na ito. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Kapatid, ikaw lang nakakaalam. Nakita mo na kung ano yung mga dahilan ng failure. Hindi basta mapifail. May dahilan yon. Masakit man sa Panginoon, i-allow niya na lang. Dahil gagamitin niya riyan para ma-shape tayo. Anong purpose niya, anong plano niya. No? Gagamitin ni Lord yung mga failure mo sa buhay para maibalik yung kaayusan sa buhay natin. Nasa sa inyo po yan dahil nasa third service tayo. Pwede kayong lumapit dito. Surrender sa buhay o kung gusto mo, saan mo gusto. Mahalaga, nakita mo kung if there is something wrong, bagay na hindi nakalulugod, i-surrender mo yan sa Panginoon. Pwede po kayong lumapit sa harap. Pagkakataon. Kung nabigyan ng chance, si Haring David, si Pedro, si Moses, kapatid, God will give us a chance also. Hallelujah. Amen. Baka na ikaw ay nasa dalamhati, nasa kabiguan ka, that is failure. Come before God, lumapit ka. Let's grab the opportunity. Sa pagsubok na Come. Alam niyo po, kapatid, napakaraming pagsuko ang ginawa ko sa Panginoon. Ulit-ulit akong lumalapit sa altar noon dahil talagang napakabigat,
Patawarin mo ang mga failures para maibalik kami sa dati. Amen. Nawa, kapatid, hindi ko alam kung ano nasa puso mo, ano pinagdaraanan mo. Nawa, paglabas natin dito, meron man tayong mga nakaaway, kapatid, nakaalitan, nawa magbago yung aura mo pag nakita ka niya. Amen? Na despite of, amen, wala tayong pwedeng awayin. Dahil mismo ang kaaway natin, mahal ng Diyos. Amen? Mahal ng Diyos. Kaya patatawarin at mamahalin natin. So ngayong umaga, kapatid, Lord, salamat po kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, kadakilaan. Wala ka nang dapat patunayan dahil pinatunayan mo na, Panginoon. Binigay mo ang great sacrifice, great love, O God. Pinadama mo na sa amin. Kaya salamat po, O Diyos. Wala kami ibang kailangan kundi magpakumbaba sa iyo at patuloy na isuko ang buong buhay namin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Lord, muli, narinig namin ang katotohanan na pinagmumulan ng failure, Panginoon, mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Siyasatin mo po yung aming isip at puso. Ngayong umaga, pagkatapos nitong service na ito, Lord, lalabas kami na wala kaming anumang galit, buot, sama ng Lord. Anong bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Remove everything that is not yours, O God. Take away everything, Lord, that not pleasing before you sa aming mga isip at puso at buhay. We humble ourselves, Lord. Let your people be free from the bondage of sin, O God, Lord. Break every chain, O God. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Thank you, Lord, for making a miracle in my life, in our lives, O God, sa oras na ito, through your words. Salamat po sa paghipo muli sa amin, pag-encourage mo muli sa amin. Lord, ikinukumit namin, sinusuko namin patuloy ang aming buhay sa iyo. Patawarin niyo kami sa lahat ng mga kasalanan. At salamat po sa pag-alis mo sa mga balakid sa aming buhay. Sa lahat ng mga hindi nakalulugod sa aming isip at puso at buhay. Salamat sa paglinis mo at pag-alis nito. We give you praise, Lord. Patuloy kaming magpapakatatag, Lord, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Help us, Lord, and give us strength, courage, and boldness. Ipaglaban ang pananampalataya at paglilingkod namin na pilit na sisirain ng kaaway. Gamit ang mundong ito, gamit ang mga sinuman. Lord, we give you praise, O God. Salamat sa katotohanan. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa paglilinis mo sa aming buhay. Uwi kaming binanal mo. Puspusin mo ng kagalakan ng aming mga puso, Lord. Patuloy mo ibuhos ang pag-ibig na lahat ng kaaway namin na makikita at makakasalubong namin. Mamahalin namin at patatawarin, Panginoon. Lord, we give you praise for your goodness. Sa biyaya na yung salita, purihin ka sa habag at grasya mo. Sa iyong lahat ng paborit pagsamba at ang pagpapala at pabor, iparanas mo. And miracle, Lord, i-heal mo lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Bless these people in Jesus' name. Everybody say amen. Ayan, sige po, kapatid. Itaas po natin yung ating mga handog sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa kinatagpo mo kami ngayong umaga. Lord, salamat po at pinagaan mo muli ang aming mga puso, isip at buhay. Salamat sa lakas, Panginoon. Continue to empower us. Lord, tanggapin niyo po ang aming paborit pagsamba. Pamagitan ng mga handog na ito. Pagpalain mo ang mga buhay at ang mga hanap buhay, O Diyos. Salamat po sa pagpapalang ito. In Jesus' name. Everybody say amen. Sige po, palapakan natin ng malakas sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, tanggapin niyo biyaya ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you. Happy Sunday! God bless po. Kung meron pa po tayo.